Kanina lang habang nagkakaroon tayo ng reflections, nagsimula kay Brother Easy, sa Old Testament reading, sa New Testament reading, ay kapansin-pansin yung mga aral na nagsasabing kailangan natin purihin ang Diyos sapagkat napakabuti niya sa atin. Amen po ba? Amen. Ang kanyang kabutihan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng rason para siya ay pasalamatan. At hindi tayo makakawala sa bagay na iyan. Kaya kung mapapansin natin, hindi lang tayo bilang mga Kristiyano, kahit hindi mga Kristiyano ay natural sa isang hindi Kristiyano na marunong din magpuri. Kasi sa konteksto ng pagpupuri, kahit ang hindi mananampalataya ay nagpupuri din. Ang tanong lang doon, sino yung object ng kanyang pinupurihan? Sino yung pinupurihan niya? Kapag nanalo ang paborito nating kupunan sa basketball, umaatungan ang mga fans. Nagsasayawan yan sa kalsada, lalong-lalo na pag NBA Finals, sino nanalo, kahit paman sa soccer, sa ibang bansa. Kapag ikaw masyadong fanatic sa sport na yan, lalong-lalo na sa isang taong napakagaling sa basketball, sa soccer, gagastos ka ng malaki. Kaya gagawin mo yan para mapanood mo lang. Magiging masaya ka dahil nakita mo yung idolo mo. Lalong-lalo na kapag nanalo yung team na sinusuportahan mo. Kapag may bagong cellphone din tayo, isang tao, natural na kapag may bagong cellphone siya, agad niyang ipapakita yan sa mga kaibigan. Kapag ang anak din ay nagkaroon ng medalya sa eskwelahan, buong puso rin ito ibinibida ng magulang. Ito yung anak ko. Kaya ang tanong ay hindi, pumupuri ba ang tao? Pumupuri ba tayo? Ang tanong ay, kanino natin ibinibigay ang pinakamataas na papuri? Kanino? Sapagkat nandito na yung premise na lahat ng tao ay marunong magpuri, Kristiyano man o hindi. Walang tanong doon, walang question doon. Ang tanong po kasi ay, kanino ba natin ibinibigay ang pinakamataas na papuri? Kaya sabi po ni Pablo dito sa Efeso, chapter 1, verses 3 to 14, ang pinakadakilang pagpapala, ang pinakadakilang blessing, ang pinakadakilang biyaya na ating natanggap ay hindi po championship. Hindi rin cellphone. Hindi rin medalya. Hindi yan. Kung meron ka mang natanggap ngayon, hindi yan ang pinakadakilang pagpapala na pwede mong ipagmalaki. Kundi ang kaligtasan na tatanggap mo kay Jesucristo. Yan ang pinakadakila na regalo na pwede mong ibandera sa kapitbahay mo, pwede mong ibandera sa social media, sabihin mo, ako ay niligtas na ng Diyos. Pwede mong ipagmalaki yun. Yun ang dapat mong pwedeng ipagmalaki. Tayo, napaka-marupok natin. Dahil alam mo yung isang tao ay alam mo yung kulang sa pansin. Kunting bagay lang natatanggap mo o meron ka bang
bagong anumang sa buhay, talaga i-post na kaagad. I-post na. Ipagmamalaki, ipakita sa mga FB friends na may ganito ako. Ang pinakadakilang pagpapala, kapatid, ang kaligtasang natanggap natin kay Jesucristo. Ano po yun? Na tayo ay pinili ng Ama. Na tayo ay tinubos ng anak. At tiniyak niya ng Espiritu. Tiniyak niya na sa kaduluduluhan ng iyong buhay ay iingatan ka niya. Bakit? Dahil ang nasa isip ng banal na Espiritu, itong taong to ay pinili ng Diyos Ama. Itong taong to ay tinubos ng Diyos Anak si Jesucristo. At titiyakin ko, kahit anuman mangyari sa taong ito, ay mape-preserve niya ang kaligtasan na minsan lang ibinigay sa kanya. Kaya ang tamang tugon po dito, pagsambang ng uumapaw sa galak. Yan ang nais natin makita sa bawat isa. Hindi lang problema, hindi lang pagsubok. Pwedeng nag-uumapaw sa bawat isa po sa atin ngayon ay pagsubok, problema, pwedeng reklamo. Maraming mga tanong, yun minsan ang nag-overpower. Minsan yun ang parang overwhelming itong mga bagay na ito sa atin. Pero ang gusto natin, paunang katotohanan na nais kong sabihin sa atin dito, na ang tamang tugon po ay ang pagsambang nag-uumapaw sa galak. Pagsambang nag-uumapaw sa pasasalamat. Kaya sa puntong ito, nais kong ibuod sa isang pangungusap ang mensahe ng ating sermon. Dakilang pagpapala na tanggap kay Kristo, nag-uumapaw ito sa pagsamba sa isang Kristiyano. Bakit? Kapag ikaw ay tunay na nakatanggap ng dakilang pagpapala, biyaya, blessing, hindi mo makontain yung sarili mo. Hindi mo mapigilan ang sarili mo na ang sarili mo ngayon, ang puso mo ngayon ay nag-uumapaw din ito ng pagsamba. Hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa tunay na Diyos. Walang kapangyarihan ng Diyos-Diyosan. Doon ka sa Diyos. Kaya punta tayo sa unang aral natin, pagsambang nakaugat sa biyaya ng Ama kay Kristo. Ang pagsamba daw natin ay dapat nakaugat, hindi sa material na nakikita mo, hindi dun sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata, hindi sa mga bagay na nahawakan ng iyong mga kamay. Hindi mo nakaugat doon. Posibleng mga biyaya din yan, pero higit sa lahat ang sinasabi sa atin, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual. Espiritual, ibig sabihin, inaanyayahan tayo na tumingin sa mga pagpapala, higit doon sa mga mata na nakikita ng iyong mata, higit sa mga bagay na nahawakan ng iyong mga kamay, kundi higit doon sa mga bagay na hindi mo nakikita lahat. Ito yung mga bagay, kapatid, na spiritual. Ano yun? Anong spiritual po yun? Mahalaga ito, kapatid. Sapagkat, sabi nga dito, verse 4, sinasagot, ano yung spiritual na nakaloob na yun? Ano yung spiritual na biyaya na yun? Sabi sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin. Yun ang spiritual na blessing. Pinili ka niya.
That you were predestined. Pinili ka niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal na walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Yan ang pagkapili niya sa atin. Verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkupkop. We were adopted. We are the adopted sons and daughters of God. Tayo itinalaga sa pagpupok upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Kaya mapapansin natin, nagsimula si Pablo sa pagsamba at nag-uumapaw ito ng papuri. Maganda din siguro kapag may mga problema tayo, umpisahan muna natin doon sa realidad na mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos eh. Ano po? Totoo, pagka nandun ka na sa problema, mabigat. Mabigat. Pero tinuturuan tayo dito na pwede mo din umpisahan, hindi dun sa mga problema, pwede mo din umpisahan dun sa katotohanan na napakabuti ng Diyos sa iyo. So nag-uumapaw si Pablo ng papuri, pasasalamat, at obviously, nandyan sa mga talata na iyan ang mga dahilan ng papuri niya sa Diyos. At tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging Kanyang mga anak. Ikaw ay naging Kanyang anak. Yun ang bagay na hindi mo nabibili sa SM. Na ikaw ay inadapt ng Panginoon. Yun ang bagay na walang katumbas na salapi. Yun yung bagay na hindi mo bibili dyan sa Big Save, dyan sa Florida, sa SM. Malalaking mga department stores. Bagay na hindi nabibili. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya sabi dito, napakadakila yung biyayang ito para hindi ka itulang na magpasalamat. Dahil ang katotohanan na tayo ay, verse 5 pa, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Isipin nyo ang isang batang ulila na walang pamilya, walang tahanan, walang pag-asa. Dumating ang isang lalaki, isang tatay, mabuting tatay. Hindi lang siya binigyan ng pagkain o damit, itong ulilang bata na ito, kundi inampon siya. Right there and then, inampon siya, sinabihan siya, Iha, gusto kong iampon kita. Of course, sa ngayon, hindi mo basta-basta sabihin yon. Kailangan dumaan ka sa proseso. Pero dito, ipinakilala bilang tunay na anak. At ibinigay sa kanya ang lahat ng pribileyo ng isang pamilya doon sa batang ulila na iyon. Ano ang natural na tugon ng bata dito? Kung tatanong natin na siya ay inampon, anong pwedeng maging tugon niya? Siyempre, hindi lang utang na loob to. Hindi lang to usapin ng utang na loob. Kundi pusong puno ng pasasalamat at pagmamahal sa kanyang ama. Sa lalaki, sa taong nag-ampon sa kanya. Ganyan din tayo. Ang Diyos Ama, sa pamamagitan ni Kristo ay hindi lang nagbigay ng biyaya para matulungan ka, matulungan tayo, kundi ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya ang lahat. Akala mo nung kulang pa, ibinigay niya na ang lahat. Kasi posibleng nasasabi mo na kulang pa itong natatanggap ko, kulang pa na meron akong gusto ko, dagdagan pa. Hindi, ang totoo niyan, tumingin ka lang kay Kristo, doon sa dakilang biyaya na binigay niya sa iyo, sapat yun.
Ang totoo, masyado lang tayo nakatutok sa material. Kaya nasasabi natin kulang pa. Bakit hindi ka lumabas doon? Sa mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, sa mga bagay na lalong nagbibigay sa'yo ng rason para magreklamo ka ng magreklamo, lumabas ka doon sa sitwasyon na yon. Magbasa ka ng Biblia, doon sinasagot lahat ng problema natin. Lumingon ka kay Kristo. Sapat, sapat na sapat. At hanggang hindi natin nakikita yung kasapatan na yun, mga kapatid, hindi ka mauubusan ng reklamo. Hindi ka mauubusan ng reklamo. Bakit? Pinipilit mo kasi tignan yung ayon sa sarili mong specifications. Ayon gusto mo sa sarili mo lang. Kaya kung may sapat ng dahilan para sa isang ulilang bata na magpuri dahil siya'y inampon at tinanggap, di ba lalong higit tayo? Higit tayong may dahilan upang sumamba. Sapagkat ang Diyos Ama ay hindi lamang tumanggap sa atin, kundi ibinigay niya ang lahat. Lalo na ang kanyang anak. Ang dakilang regalo na pwede mong matanggap. Pwede mong ipagmalaki sa tao si Jesucristo. Dahil sapat siya. Ang higit na kamangha-mangha, isinulat ni Pablo ang mga salitang ito habang siya'y nakakulong. Isinulat niya ito habang siya'y nakakulong. Isipin mo yun. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabinanggo, maliwanag sa kanyang isipan na ang isang Kristiyano ay hindi kailanman batatani ng mga panlabas na pagsubok upang pigilan siyang gawin ang nararapat. Ano yun? Ang magpuri sa Diyos. Hindi ka nakatali doon sa sitwasyon. Si Pablo nakabilanggo siya. Pero hindi niya tinitignan ang mga rehas, hindi niya tinitignan yung kanyang sitwasyon. Nakatutok kasi siya sa dakilang regalo kay Jesucristo. Kaya nagagawa niyang magpasalamat pa rin, nagagawa niyang manalangin pa rin, nagawa niya pa rin umawi. Kahit nasa gitna ng problema, magagawa din natin yan, mga kapatid. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Kahit nasa loob ng piitan si Pablo, ang kanyang puso ay nanatiling malaya. Ikaw, malaya ka ba ngayon? May kalayaan ka ba ngayon? Yun ang tanong. Maaring sa isip natin, akala natin, nagagawa natin yung mga bagay-bagay na ito para may kalayaan ako. Pero hanggat hindi natin natatagpuan si Jesucristo, mananatili kang nakabilanggo sa kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang panawagan sa atin, sumampalataya kay Jesucristo. Sumampalataya kay Jesucristo para sa iyong kalayaan. Kaya sabi sa Philippians 4:4, magalak kayo sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, inuulit ko, magalak kayo. Bakit? Kasi hindi tayo nawawalan ng rason upang magpasalamat o magalak sapagkat ibinigay na sa atin ang dakilang regalo ng Diyos Ama. Sino yun? Si Jesucristo. Kapag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, ikaw yung taong namumuhay sa kagalakan. Hindi ito panawagan mula sa palasyo ng kaginhawaan. Nasa bilanggo siya. Hindi ito, kundi mula ito sa piitan ng paghihirap. Ngunit sa halip na panaghoy, problema, reklamo, ang lumalabas sa labi ni Pablo ay papuri, pasasalamat.
sapagkat ang kagalakan at pagsamba ng Kristiyano ay hindi nakaugat sa sitwasyon, kundi sa sentrong katotohanan na si Kristo ang sentro ng lahat. Yan ang dapat nating pagkatandaan. Alam mo, kahit anong ibibigay sa atin ng tao, gaano man kadaming material na meron ka, kapag hindi mo talaga natagpuan si Jesucristo, mababaliwala ang mga bagay na yan. Kaya tulad ng sabi ni Martin Luther, the heart that has been touched by Christ cannot help but sing His praise. Kung kaya nating magpuri sa mga bagay na pansamantala lamang, gaano pa kaya sa Diyos na nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay? Magre-reflect at magre-reflect yan sa buhay natin. Kung tunay ba talagang nakabaon yung buhay mo kay Kristo, kung nakaugat tayo kay Kristo, nag-uumapaw tayo lagi sa pasasalamat, papuri. Kaya, malinaw. More than the practical application ng teksto na ito, ay makikita natin how the Apostle Paul points his readers first, una, to the God or the Father of the Lord Jesus Christ. Kaya under this first point, mapapag-aralan natin itong tatlong katotohanan. Ang Ama ang nagpasimula ng ating pag-aampon. Sabi ni Pablo, itinilaga niya tayo upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos Ama mismo ang nag-isip. Ang Diyos Ama mismo ang nagpasimula. Ang Diyos Ama mismo ang nagplano ng ating kaligtasan bago niya palikhain ang mundo. Ang Diyos Ama. Hindi tayo ang lumapit muna sa Kanya. Sino ang nakalapit muna sa Diyos? Wala. Siya ang unang umibig at umiling sa atin. Tulad ng sabi ni John Calvin, the very fountain of salvation is the love of the Father. Kaya ang ating pagpupuri ay una sa lahat nakatuon sa Ama na nagsimula ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya mga kapatid, tandaan natin, hindi aksidente na tayo'y nasa pananampalataya ngayon. Oh, I believe in the human free will. Pero will that is not coerced, hindi ka pinagtulak, ikaw mismo ang sumampalataya. Kaya hindi aksidente na tayo'y nasa pananampalataya ngayon, kundi ito dahil mas mabait, o hindi ito din dahil mas mabait tayo o mas matalino kaysa sa iba, kundi dahil minahal tayo ng Ama bago pa man tayo ipinanganak. At ang pagmamahal na ito ay nakaugat kay Jesucristo. Kaya babalik at babalik po tayo kay Jesucristo. Kaya huwag tayong mabuhay na parang wala tayong bahagi, o walang tahanan, wala kang tahanan sa pamilya ng Diyos. Ang iyong identity ay malinaw. Anak ka ng dakilang Diyos na manlilikha ng lahat. Kaya sa tuwing nadarama mong wala kang halaga, alalahanin natin ito, ikaw ay pinili at inampon ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Pangalawa, ang Ama ang pinagmumulan ng lahat ng espiritual na pagpapala. Siya lamang, sinabi ni Pablo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual. Eh dito mababasa natin na hindi ito maliliit o pa isa-isa lamang, kundi bawat pagpapala
na kinakailangan para sa ating kaligtasan at kabanalan ay galing sa Kanya. Galing sa lahat, galing lahat yan sa Kanya. Kaya ibig sabihin po, ang lahat ng biyaya, anong biyaya nito? Pagpili, pagtubos, kapatawaran, galing sa Diyos. Galing sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo. At sinenyuhan ng banal na Espiritu. Kaya sabi sa 1689 LBCF, Chapter 2, Paragraph 2, ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng pag-iral at mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya opo, ang mundo ay puno ng pansamantalang pagpapala. Pansamantala lang yan. Pera, pansamantala lang yan. Tagumpay, pansamantala lang yan. Ari-arian, pansamantala lang yan. Pero that is not the spiritual blessing. Ang lahat ng mga nabanggit ay nawawala yan. Mawawala yan. Minsan tinanong ko yung anak ko habang meron kaming family worship at ito yung naging verse. Tinanong ko siya, si Derek, sabi ko, bakit itong mga material na bagay nito ay hindi siya spiritual blessing? Sagot niya, kasi yung mga bagay na yan ay hindi mo madadala sa kamatayan. And that is true, totoo yun. Kaya nagbibigay ng contrast si Apostol Pablo dito na nakabilanggo siya. Sinasabi niya, ang pinakadakilang pagpapala natin ay sa mga bagay. Wala dun sa mga bagay na nakikita ng mga mata mo. Wala sa mga bagay na naawakan ng iyong kamay. Wala dun. Kundi sa mga bagay na espiritual. Pagpili sa atin ng Diyos Ama, ang pagtubos ng anak, yun ang dakilang regalo. At kung paano tayo sinusustain ng banal na Espiritu magpahanggang ngayon. Kaya huwag mong ipagpalit ang walang hanggang kayamanan kay Kristo sa panandaliang aliw. Panandaliang aliw ng kasalanan. Sa halip magpuri ka sa Ama na sagana ang kaloob para sa iyong buhay kay Kristo. Ito yung pinakadiwa dito. Ang pinakamalaking patunay na ang Ama ay para sa atin ay ito. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Si Jesucristo, hindi niya ipinagkait. Kundi ibinigay niya. Ibinigay si Jesucristo upang sa Kanya makamtan natin ang lahat ng biyayang walang hanggan. Kaya sabi sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay para sa ating lahat, hindi ba ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay na kasama niya? Kaya ang lahat ng espiritual na pagpapala ay tiyak na ating tinanggap kay Kristo. At ang tugon natin ay walang ibang nararapat kundi isang pusong nag-uumapaw sa pasasalamat dapat. At pusong laging handang sumamba. Sabi ni John Calvin sa kanyang commentary dito sa Ephesians chapter 1, all blessings of God are communicated to us through Christ. So that without Him, we are destitute of every spiritual gift. Sa Tagalog pa, ang lahat ng pagpapala daw ng Diyos ay ipinasa na sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kung wala si Jesucristo, tayo'y salat sa espiritual na kaloob. Kaya mga kapatid, kapag nadarama mong parang kulang ang ibinigay ng Diyos sa iyo, nakukulangan ka pa ba ngayon? Lumingon ka kay Jesucristo. Lumingon ka kay Jesucristo. Siya mismo ang pinakamahalagang kaloob ng Ama sa atin. At kung ibinigay niya ang lahat sa pamamagitan niya, paano pa natin iisipin may kulang?
Pangatlo, ang Ama ang may layunin na ang lahat ng bagay ay magtapos sa kanyang kaluwalhatian. Tatlong ulit binanggit sa talatang ito na sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, chapter 1, verse 6, verse 12, verse 14. Sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin ang lahat ng pagpapala, lahat ng plano ng kaligtasan, ang lahat ng gawa ng Diyos ay nakatuon sa isang layunin. Ano yung isang layunin? Para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya wala kang dapat ipagmalaki dito. Sapagkat ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Tulad ng sabi ni Jonathan Edwards, the great end of God's work of redemption is the glory of God. Kahit hindi lang ito para sa ating kapakinabangan, kundi higit sa lahat para sa papuri sa Diyos. Kaya inanyayahan tayo ni Pablo na magpuri sa Ama, sapagkat siya ang nagpasimula ng ating kaligtasan at pag-ampon. Siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapalang espiritual, at siya ang nagtakda na lahat ng bagay ay para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng ito ay nakaugat kay Hesukristo. Ikalawang punto, pagsambang nakaugat. Pagsambang nakaugat sa pagtubos ni Kristo at kapatawaran sa kanyang dugo. Sabi sa Efeso 1:7-8, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Kaya pagkatapos ipakita po ni Pablo dito na ang lahat ng pagpapala ay nagbumula sa Ama at nakaugat sa kanyang plano, agad niyang itinuro ang sentro ng katuparan ng planong iyon. Walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Kaya ang tinutumbok dito ay itong mga katotohanan. Ang cross, ang sentro ng pagpapala. Ang cross. Hindi ko sinasabi magdala ka lagi ng cross na material. Hindi hiwa-hiwalay ang mga pagpapalang ito. Lahat po ay nakaugat sa dugo ni Kristo. Kung wala ang kanyang kamatayan, wala rin tayong kapatawaran. Hebreo 9:22, sa katunayan sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, sabi sa Hebrews 9:22, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya lahat ng pangako ng Diyos Ama ay hindi lang ideas, hindi lang kuro-kuro, hindi plano-plano lang, kundi na isa katuparan ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Ang Diyos kasi, ang tao kasi, pag nagplano yan, napapako, di ba? Madalas ganun yung mga tao, plano tayo ng plano, tapos napapako naman. Pero ang plano ng Diyos ay nasa isa katuparan niya. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At ang ating pag-aampon ay may presyo yan. Hindi ginto o pila, kundi ang mismong buhay ng anak ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18-19, nalalaman ninyong kayong tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ang mga bagay na sisira tulad ng pilak o ginto, verse 19, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis.
Ibig sabihin, ang lahat ng pagpapala na sinasabi ni Pablo ay hindi po ito independent gifts, kundi nakatali sa isang pinagmumulan. Ano yun? Ang krus ni Jesucristo. Ang background po ng Book of Ephesians, ang Epeso po ay tahanan ng templo ni Artemis o Diana. Sino tong si Artemis? Isang Greek goddess. Isang Diyos-Diyosan ng Greko. At isa din ito sa 7 wonders of the ancient world. At ayon po kay Calvin at iba pang mga commentators, ang pagsamba daw po kay Artemis ay hindi lamang parte ng relihiyon, kundi naging pundasyon ito ng ekonomiya at kultura. Naging guardian daw itong si Artemis ng lungsod nila ayon sa paniniwala nila. At sa sobrang panatiko nila sa Diyos-Diyosan na ito, ay makikita ang larawan ni Artemis sa mga pera nila, sa bariya. Nakaukit yung larawan ni Artemis. At sa bawat selebrasyon, ay laging may kaugnayan kay Artemis. So just imagine, ikaw si Apostol Pablo, na ang Epeso, ang lahat ng tao ay nakatali doon kay Artemis, na ikaw bilang Kristiyano, paano mo ngayon? Paano mo ngayon i-advance? Paano mo sila tuturuan ng tama at katotohanan? Kumbaga, paano ka mag-evangelize sa mga tao ito? Dagdag pa rito, malalakas ang naging impluensya ng emperor. Si Caesar Augustus, tinatawag na Savior, manliligtas. At ang kanyang kapanganakan ay tinuring din good news. Di ba ganun si Jesucristo? So parang naging small Christ ito, si Caesar Augustus. So maliban kay Artemis na kanilang Greek goddess, here comes ang kanilang emperor na Savior din daw. So, obviously itong lungsod na Ephesus ay lungsod ng idolatria. Punong-puno ng mga idolo. At walang Diyos ang mga taong ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahalaga para kay Pablo na idiin itong katotohanan na ito na ang tunay na mabuting balita ay ang krus ni Kristo at hindi ang propaganda ni Caesar Augustus o yung paniniwala nila kay Artemis. Binabaling ni Apostol Pablo ito. Kaya mapapansin natin, ang Book of Ephesians ay nahahati ito sa dalawang pangkat, doctrinal at practical. From chapter 1 to chapter 3 yata, doctrinal siya. Kaya sa isang lungsod na puno ng idolatry kay Artemis, emperor worship at occult practices, madaling mabalot ng takot at pangamba ang mga mananampalataya ng mga nasa Epeso. Mga pangamba nila ay maaaring ganitong mga tanong, paano kung magulo ang ekonomiya dahil sa ebanghelyo na ito, katotohanan na ito? Paano kung tutulan ng karamihan ang kanilang pananampalataya? Medyo nagdadalawang isip sila kasi iniisip nila ang magiging resulta kapag in-embrace nila yung katotohanan. Paano kung ang mga nasa makapangyarihan ay lalaban sa kanila? Kaya't mahalaga na sinimulan ni Pablo ang liham hindi sa utos, kundi sa doktrina. Inumpisa niya sa doktrina. Isang doktrinang nakaugat sa dugo ni Kristo. Sapagkat ang kanilang pag-asa ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng kanilang lalawigan. Hindi nakasalalay sa kayamanan o sa emperor
kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At dahil dito, ang kanilang pag-asa ay hindi mababalik at hindi mawawala. Kaya malinaw mga kapatid, kung tunay nating naintindihan ang ating pagtubos kay Kristo, hindi tayo mananatiling malamig sa ating pagsamba. Dahil bawat awit, bawat panalangin ay tugon sa dugo na naglinis sa atin at sa biyayang ibinuhos ng masagana. Kaya tandaan natin ang mga katotohanan ito. Ang Ama ang nagpasimula at pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Si Kristo ang tumubos at nagbigay ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. At lahat ng ito'y nagtatapos sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tama ang pamagat ng mensahe natin. Dakilang pagpapala na tanggap kay Kristo, nag-uumapaw sa pagsamba. Kaya tanong, kanino mo ibinibigay ang pinakamataas mong papuri? Kanino? Sa trabaho? Sa pera? Sa sarili? O kay Kristo na nagligtas sa atin? Kaya itong hamon sa atin, suriin natin ang ating puso. May mga idolo ka bang inuuna kaysa sa Diyos? May mga idolo ka bang nakatago sa buhay mo na yun ang sinasamba-samba mo ngayon? Nakatago siya ngayon? Tandaan din natin ang layunin natin. Ikaw ay pinili upang mamuhay sa kabanalan, hindi para sa sarili lamang. Ibahagi ang mabuting balita. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dalhin mo rin ang iba sa pamilya niya. Dalhin mo rin. Huwag mong akuin. Huwag mong sulungin. Lastly, mamuhay sa papuri. Sa hirap man o ginhawa, gawin mong lifestyle ang pagpupuri sa Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Nawa maging paraan ito para mamulat tayo sa katotohanan at maging gabay ito sa ating paglakad sa katotohanan na meron tayong Diyos at yan ang doktrinang tinitindigan natin at pinatayuan natin na tayo ay inampun ng Diyos at hanggang sa dulo ng ating buhay wala nang makakabawi nito. Tandaan natin ito. Pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pangako ito, sa pag-asang ito na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo kami ay tunay na binigyan niyo ng rason. Hindi lang rason, kami ay by position we are truly saved and adopted into the family of our great and Savior, the Lord Jesus Christ, our God the Father who predestined us, ang Diyos na pumili sa amin bago pa nilikha ang mundo. Tinubos ni Jesucristo at sinelyuhan ng banal na Espiritu. Walang rason para hindi kami gumalak at mamuhay ng kagalakan ng pasasalamat. O Diyos, hayaan niyo po kami ng bawat buhay namin ay mag-uumapaw sa pasasalamat, sa papuri. Dahil sa ginawa ni Jesucristo, tulungan niyo nawa kami, O Diyos, na i-apply namin ang mga katotohanan na ito. Pagpalain niyo pa po kami. Ito po sa magdalangin sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen.